Let me explain itong unilateral ceasefire. It is not my decision alone. It is the decision of the cabinet. Of course, si John Esperon pati si Secretary Delfin Lorenzana are automatically members of the cabinet. I am a president that seeks peace with everyone. Ang trabaho ko pagka-presidente, hindi maghanap ng away. Ang trabaho ko pagka-presidente, is tignan ko if at all na walang gulo ang Pilipinas. At kayo naman mga militar, there, ever ready to guard the integrity of the Republic, to protect the people. Hindi naman natin alam kung bigla na lang mag-away o may gulo. And it is always a comforting thought that mayroon akong armed forces na ready. Just in case hindi tayo magkaintindihan. Now, ngayon, ang presidency ko is puro peace mission ako. I have to talk to the MI and to the MN, si Noor, pati si Murad, and they are ready to talk about peace. Kasi malala ito, matagal na. Marami nang namamatay dito on both sides. And if I remember right, yung Cotabato uprising started in 1972 na halos umakyat na ang mga rebelde doon sa PC Hills and the fight was already there. Alam mo, pati itong mga komunista, it's about 40-45 years in the making. Estudyante pa kami, in the early 70s, nakikinig pa kami kay Season. Ano niya? Kasi mga idealists, we're fascinated by itong mga revolution. Eh kasi ngayon, 70 years old na, 71, gusto ko, magre-retire na lang ako, ay napasok ako dito sa presidency. Wala na akong ibang hangarin, kundi na ang kapayapaan na lang ng bayan ko. Kung maari, I plead peace with everybody. I do not want any single loss doon sa kanila o itong sa gobyerno natin. Kung maharap, istorya lang. So I initiated doon sa cabinet talks about peace, and I have to start with releasing the leaders, not release on anything but safe conduct pass for Season, Miss Suare. Wala namang problema si Murad, walang kaso. At sabay-sabay na lang ang usapan natin towards the end of the year. Ang gusto ko lang marinig sa MI pati MN na yung Abu Sayyaf na yan, wala na ang koneksyon nila. Kasi yung armas ng Abu Sayyaf, yun yung armas nila noon. Kasi pag ayaw nilang bitawan o nakakonekta pa rin sila sa Abu Sayyaf, I do not think there will be a significant result. Pero ang gusto ko, mag-training lang ako ng marami ngayon. And your armed forces ask for about 20,000 more soldiers. Alam ninyo, pumasok ako sa gobyerno midstream. Ibig sabihin, tapos na yung budget because the budget for this year is prepared by last year at ang budget ko next year is being hammered out now. So kulang ako ng pera, but sabi ko kay Secretary Lorenzana, I might be able to give you one half
additional soldiers. Ngayon, nangako ako noon, and remember this, may budget na dyan. Ang nangako, hindi sila, ako, na dagdagan ko yung sweldo ninyo. Eh wala sa budget, sabi ko kay Secretary Jokno, mapahiya ako sa mga sundalo. Sabi ko, you have to look for a way, starting next month, incremental increase na ang sweldo ninyo. Pangako ko, dublado. So you will get it. Saka, I assure you, walang nagmahal noon sa police na abot sa standard ko. Ang police noon, ng mayor, protektado ko. Mahal ko ang pulis at walang pulis na kukulong doon. Basta ang kasalanan niya may kaugnayan sa trabaho niya. I do not allow policemen to go to jail. Now that I am president, I would like to guarantee all of you that if it is in the performance of your duty, sa pagkasundalo mo, wala kayong isipin. I will also protect you. Huwag kayong mag-isip na baka masabi tayo. Pagka sa trabaho, hirit. Ang problema, kung maghirit ka sa mga babae, wala. Problema mo yan. Kasi problema ko nga eh. Makikita mo doon sa outtaking, dalawang pamilya, the right and the left. Ayaw pa ninyo yan, first time in history. At least ako lang ang presidente naglagtad ng dalawang asawa harap-harapan. Hindi nga kaya ng mga generals yan. That's life. Yan talaga ang buhay. May anak ako. Alang-alang na. Yung nanay, pwede mong baliwalin. Pero ang anak, kadre, iba yan. Dugo yan eh. So you have your salaries. We are doing well. Galing akong Basilan. I would not want to make it clear in public